Hindi ko akalaing darating ang araw na ito. Muli kong nasilayan ang kanyang mukha matapos ang mga taon ng pagkakawalay. Si Miguel, ang aking matalik na kaibigan mula pagkabata. Sa kabila ng mga alaala ng masayang pagkakaibigan, may mga sugat sa aming nakaraan na hindi pa rin naghilom. Ang mga alaala ng aming alitan ay tila mga multong bumabalik sa akin. Ang araw ng aming muling pagkikita ay hindi isang simpleng pagkakataon lamang. Sa isang pagtitipon ng mga dating kaklase, naglakad ako sa pamilyar na daan patungo sa lugar kung saan kami unang nagkakilala. Ang mga puno, ang hangin, lahat ay tila nagsasalita ng mga alaala ng nakaraan. Nang pumasok ako sa bulwagan, naramdaman ko ang bigat sa aking dibdib. Paano ba kami humantong sa ganito? Bigla kong naramdaman ang kanyang presensya. Napalingon ako at nakita ko siya sa sulok, nakikipag-usap sa ilang dating kakilala. Ang kanyang ngiti ay hindi nagbago, ngunit may mga bakas ng lungkot sa kanyang mga mata. Naglakad ako papunta sa kanya. Bawat hakbang ay puno ng pag-aalinlangan. Ano ang sasabihin ko sa kanya? Nang magtagpo ang aming mga mata, isang sandali ng katahimikan ang namagitan. Sa mga mata niya, nakita ko ang mga alaala ng aming pagkakaibigan at ang sakit ng aming alitan. Nagsimula akong magsalita, ngunit ang mga salita ay tila nawawala sa aking isipan. Sa halip, isang simpleng, "Kamusta ka na?" ang lumabas sa aking bibig. Ang kanyang nangiti ay bumalik, ngunit may halong pag-aalinlangan. "Mabuti naman," sagot niya, "ngunit alam kong hindi iyon ang totoo. Pareho kaming may mga sugat na dala ng nakaraan. Ang mga alaala ng aming huling pagtatalo ay bumabalik sa akin. Ang mga salitang hindi na mababawi, ang mga damdaming nasaktan. Paano ba natin maibabalik ang dati?" Nagpatuloy ang aming usapan, ngunit ang mga salita ay tila mga pangkaraniwang palitan lamang. Parang may pader na namamagitan sa amin, isang harang na gawa ng mga taon nang hindi pakikipag-usap. Ngunit sa kabila ng lahat, naramdaman ko ang pagnanasa na muling buuin ang aming pagkakaibigan. Sa gitna ng aming pag-uusap, isang pangyayari ang gumulantang sa amin. Isang tawag ang dumating, isang balita na nagbago sa takbo ng aming gabi. Isang kakilala mula sa nakaraan ang nasangkot sa isang aksidente. Ang balita ay nagdulot ng pag-aalala sa aming dalawa at sa kabila ng aming alitan, naramdaman ko ang kanyang pagkalinga. Sa sandaling iyon, nakita ko ang pagbabago sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata na kanina'y puno ng pag-aalinlangan, ngayon ay nagiging puno ng determinasyon. Muli naming naramdaman ang dating koneksyon, ang pagkakaibigan na pilit naming itinago sa likod ng mga sugat ng nakaraan. Ngunit sa kabila ng lahat, alam kong hindi ito magiging madali. Ang mga sugat ay hindi basta-basta mawawala. Ngunit sa muling pagkikita namin, naramdaman ko ang pag-asa. Ang pagkakataon na muling buuin ang nasirang pagkakaibigan. Sa kabila ng alitan, may pag-asa pa ring maibalik ang dati naming samahan. Habang papalapit ang gabi, isang tawag ang nagbigay ng liwanag sa aming sitwasyon. Isang lihim na hindi ko inaasahan. Ang tunay na dahilan ng aming alitan ay hindi lamang simpleng hindi pagkakaintindihan. May mga bagay na kailangang malaman. Sa kabila ng aking pag-aalinlangan, naramdaman ko ang pagnanasa na alamin ang totoo. Paano ba namin haharapin ang katotohanan ito? Sa kabila ng lahat, may pag-asa pa kaya ang aming pagkakaibigan. Ang mga alaala ng aming kabataan ay bumabalik sa akin na parang mga alon sa dalampasigan, hindi mapigilang bumagsak at bumalik. Ang mga tawanan, ang mga lihim na bulong, ang mga pangako ng walang hanggan, lahat ng ito'y tila mga larawan na masusing nakaukit sa aking isipan. Ngunit sa kabila ng mga nakalipas na taon, ang sakit ng aming alitan ay nananatiling sariwa, isang sugat na hindi pa rin ganap na naghihilom. Hindi ko maipaliwanag kung bakit sa kabila ng lahat ng pagsubok at panahon,
Ang ideya ng muling pagkikita ni Nathan ay nagdudulot ng halo-halong damdamin sa akin. Ang aming pagkakaibigan ay minsang punong-puno ng buhay, ngunit nawasak ng isang hindi pagkakaintindihan na hindi namin nagawang ayusin. Ang bawat mensahe niya, kahit pa magalang at puno ng pag-asa, ay nagdadala ng bigat ng aming nakaraan. Sa oras na iyon, naglalakad ako patungo sa isang maliit na kapehan sa tabi ng parke. Ito ang lugar na dating paborito namin, isang tahimik na sulok kung saan ang mga usapan ay tila walang hanggan. Sa pagpasok ko, agad kong naramdaman ang kakaibang halo ng kaba at pananabik. Ang kapihan ay hindi nagbago. Ang amoy ng mga bagong lutong tinapay at ang tunog ng mga nag-uusap na tao ay nagbigay sa akin ng pakiramdam ng nostalhiya. Sa isang mesa sa sulok, nakita ko si Nathan, nakaupo at nakatingin sa labas ng bintana. Ang kanyang anyo ay tila parehong pamilyar at banyaga sa akin. Ang kanyang buhok ay mas mahaba na ngayon at ang mga mata niya ay puno ng lalim na bunga ng mga karanasan na hindi ko na naging bahagi. Sa paglapit ko, siya ay tumingin sa akin at ang kanyang ngiti ay puno ng pag-asa. "Hi," saad niya, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. "Hi," sagot ko, pilit na sinusubukang gawing kalmado ang aking sarili. Umupo ako sa harap niya at sa isang iglap ay nagbalik ang lahat ng alaala. Ang mga tawanan, ang mga luha, ang mga hindi natapos na usapan. Matagal kaming nanatiling tahimik na tila parehong takot na sirain ang sandaling iyon. Sa wakas, siya ang unang nagsalita. "Salamat sa pagpunta. Alam kong hindi ito madali para sa iyo, sa atin." Tumango ako, pakiramdam ko'y parang isang batang muling nag-aaral magsalita. "I think we owe it to ourselves, Nathan. Hindi natin pwedeng hayaang manatiling ganito ang lahat." Tumingin siya sa akin at sa kanyang mga mata ay naroon ang mga damdaming hindi maitatago, pangungulila, pagkalito at pag-asa. "Alam mo, palagi kong iniisip kung paano tayo umabot sa puntong ito, kung paano natin hinayaang masira ang lahat. Hindi ko alam kung ano ang isasagot. Sa mga nakalipas na taon, pinilit kong kalimutan ang lahat ng sakit, ngunit ngayon ay tila bumabalik ang lahat ng ito. Pareho tayong nagkamali, Nathan, pero hindi natin pwedeng pabayaan na magpatuloy ito." Sa pag-uusap namin, unti-unti naming binuksan ang mga sugat ng nakaraan. Ang mga tampuhan, ang mga hindi pagkakaintindihan, ang mga pag-aalinlangan. Sa bawat salita ay parang tinatanggalan kami ng bigat na matagal nang nakapatong sa aming mga balikat. Hindi ito madali, ngunit sa paglipas ng oras ay nararamdaman kong nagiging mas magaan ang lahat, hanggang sa makarating kami sa isang paksa na dati hindi namin kayang pag-usapan, ang lihim na damdamin na nag-ugat sa aming alitan. Ang hindi pagkakaintindihan na dulot ng pag-amin ng nararamdaman ay nagdulot ng lamat sa aming pagkakaibigan. "Nathan," sabi ko, ang aking boses ay nanginginig. "Alam kong hindi natin ito nabigyan ng sapat na pansin noon, pero hindi ko alam kung paano tayo makakabalik sa dati." Tumingin siya sa akin at sa kanyang mga mata ay naroon ang isang damdamin na matagal ko nang hindi nakita. Ang pagmamahal na hindi niya kailanman ipinahayag ng buo. Hindi ko alam kung paano rin, pero gusto kong subukan para sa atin. Sa sandaling iyon, tila bumagal ang oras. Ang kanyang mga salita ay puno ng sinseridad at sa kabila ng aking takot, nararamdaman kong muling bumabalik ang bahagi ng aking sarili na nawala. Ngunit bago pa man ako makasagot, isang tawag ang dumating sa kanyang telepono. Tiningnan niya ito at sa isang iglap ay nag-iba ang ekspresyon ng kanyang mukha. "I need to take this," sabi niya, tumayo at lumabas ng kapehan. Ang natitirang oras ay puno ng pag-aalala at pagkalito. Sa kanyang pagbalik, ang kanyang ekspresyon ay nagbago. May isang bagay na nagbago, isang bagay na hindi ko pa lubusang nauunawaan. "Nathan, ano ang nangyari?" tanong ko.
puno ng kaba. Tumingin siya sa akin at sa kanyang mga mata ay naroon ang isang damdamin ng takot na hindi ko pa nakikita. I have to go, sabi niya, walang paliwanag. Habang siya'y nagmamadaling umalis, naramdaman ko ang isang kakaibang damdamin. Ang takot na baka hindi na namin muling maayos ang lahat. Sa puntong iyon, alam kong may isang bagay na mas malaki ang nagbabantang sirain ang pinagsisikapan naming buuin. At doon, naiwan akong nag-iisa, puno ng katanungan at pag-aalinlangan. Habang ang mga alaala ng aming nakaraan ay patuloy na bumabalik sa akin, tulad ng mga alon na hindi mapigilang bumagsak sa dalampasigan. Malamlam ang langit noong araw na iyon, tila ba nagdadalamhati kasabay ng mga damdaming bumabalot sa aking puso. Pinili ko ang isang sulok sa paboritong parke na minsang naging saksi ng mga tawanan namin ni Miguel. Sa kabila ng lahat ng hindi pagkakaintindihan at hidwaan, nanatili ang mga alaala ng aming pagkakaibigan. Mga alaalang hindi na mabubura ng panahon. Hanggang sa narinig ko ang mga yapak na nagmumula sa likuran ko. Tumigil ang pag-ikot ng mundo at ang mga yapak na iyon ay isang musika ng pag-asa. Lumakad ako palapit at doon ko siya nakita. Si Miguel, ang kaibigan kong matagal nang hindi ko nakikita. May bakas ng pag-aalala sa kanyang mga mata, ngunit may ningning ding hindi maikakaila. Parang bumalik ang lahat ng alaala sa akin, ang tawanan, ang mga plano, ang mga pangarap na sabay naming binuo. Mara, tawag niya sa akin mahina ngunit puno ng damdamin. Ang simpleng pagbigkas ng pangalan ko ay tila bumura sa mga taon ng hidwaan at sakit. Nakita ko ang pag-aalala sa kanyang mukha, ngunit higit pa roon ay ang pag-asang bumalik ang lahat sa dati. Miguel, tugon ko, habang pinipilit kong maging matatag, hindi ko alam kung paano magsimula, kung paano bubuuin ang mga nasirang pangarap at tiwala. Pero narito siya, handang makinig, handang makipag-usap, at handang magbigay ng pangalawang pagkakataon. Naglakad kami papunta sa isang bench na malapit sa lawa. Puno ng katahimikan ang paligid, ngunit sa loob ko, ang damdamin ay tila nag-uunahan. Maraming tanong, ngunit walang kasiguraduhan kung kaya ko ba siyang patawarin o kung kaya niya akong patawarin. Mara, hindi ko alam kung paano mag-uumpisa. Sabi ni Miguel, hawak ang kanyang mga kamay na tila ba nagpipigil ng emosyon. Pero kailangan kong malaman mo na kahit hindi ko man masabi noon, ikaw pa rin ang kaibigan ko. Napabuntong hininga ako, pilit na hinahanap ang tamang mga salita. Miguel, nasaktan ako. Hindi ko alam na ganun pala kalalim ang naging hidwaan natin. Pero gusto kong malaman mo na gusto ko ring bumalik sa dati. Nagpatuloy kami sa pag-uusap, unti-unting binubuksan ang mga sugat ng nakaraan. Nagkuwento siya tungkol sa kanyang paglalakbay, sa mga panahong mag-isa siya at kung paano siya natutong pahalagahan ang mga bagay na minsang binaliwala niya. Ako naman ay nagbahagi ng aking mga pinagdaraanan, ang mga oras na pilit kong kinakalimutan, ang sakit, at ang mga araw na umaasa akong magkakaroon kami ng pagkakataong magkausap muli. Habang nag-uusap kami, unti-unti kong nararamdaman ang pagluwag ng aking dibdib. Hindi ito madali, ngunit ang bawat salita ay tila gamot sa mga sugat na pilit naming hinaharap. Hanggang sa dumating kami sa punto na kailangang magpatawad, hindi lang sa isa't isa kundi pati na rin sa aming mga sarili. Miguel, gusto ko sanang malaman mo na pinatawad na kita, sabi ko, habang pilit na pinipigil ang mga luhang nagbabanta sa aking mga mata. At sana'y mapatawad mo rin ako sa mga nasabi ko noon. Ngumiti siya, isang nangiti na puno ng pag-asa. Mara, matagal na kitang pinatawad at sana simula ngayon pwede nating simulan ang lahat muli. Habang unti-unti nang bumaba ang araw, naramdaman ko ang pag-asa na dala ng bagong simula. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may isang bahagi ng aking puso ang kumikirot. Isang bahagi na tila may nararamdaman na hindi kayang ipaliwanag.
Miguel, salamat sa pagdating mo, sabi ko habang nakatingin sa kanya. Ngunit may hindi maipaliwanag na takot ang bumalot sa akin. Parang may isang bagay na nagbabanta sa aming pagkakaibigan, isang bagay na hindi ko pa naiintindihan. Sa kanyang bulsa may isang papel na tila ba gustong lumabas. Mara, may gusto sana akong ipakita sa iyo, sabi niya habang dahan-dahang binubuksan ang papel na iyon. Ngunit bago niya pa man ito maabot sa akin, isang tawag mula sa kanyang telepono ang nagpatigil sa aming usapan. Nakita ko ang pagbabago sa ekspresyon ng kanyang mukha, isang ekspresyon ng pagkabigla at pag-aalala. Kailangan ko munang sagutin ito, sabi niya habang tumatayo at lumalayo ng bahagya. Habang naglalakad siya palayo, naramdaman ko ang malamig na hangin na tila bumabalot sa akin. Ano kaya ang nilalaman ng papel na iyon? At bakit tila may takot sa kanyang mga mata habang sinasagot ang tawag? Sa bawat sandali ng paghihintay, nararamdaman ko ang pagdating ng isang bagay na magbabago sa lahat. Ngunit ano nga ba ang twist na ito sa aming kwento? Sa puntong iyon, alam kong hindi na kami babalik sa dati, kundi mag-uumpisa ng panibagong kabanata. Isa na namang pagsubok na aming haharapin. Matagal ko nang nararamdaman ang bigat ng mga alaala noong kami magkaibigan pa ni Lila. Parang kahapon lang nang nagkasagutan kami dahil sa isang bagay na hindi ko na nga matandaan. Sa tuwing magbabalik tanaw ako sa mga masasayang araw namin, parang pinupunit ang puso ko. Ngunit sa likod ng lahat ng sakit at sama ng loob, hinahanap-hanap ko pa rin ang presensya niya. Sa isang pagkakataon, habang naglalakad ako sa parke kung saan madalas kaming magtambay noon, naalala ko ang mga tawanan namin, ang mga pangarap na binuo namin. Sa ilalim ng mga punong akasya, naroon ang mga pangako ng pagkakaibigan na akala ko'y hindi matitinag ng panahon. Ngunit heto ako ngayon, nag-iisang naglalakbay sa landas na dati sabay naming tinatahak. Isang araw, sa hindi inaasahang pagkakataon, may natanggap akong mensahe mula kay Lila. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko, tuwa ba o takot. Sa loob ng mahabang panahon, natutunan ko ng maging kampante sa buhay kong wala siya. Pero sa isang mensahe, gumuho ang pader na itinayo ko sa paligid ng puso ko. Mae, pwede ba tayong magkita? Tanong niya sa mensahe. Walang paligoy-ligoy, diretso sa punto, gaya ng dati niyang ugali. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong isagot. Pero sa kabila ng lahat, alam kong kailangan namin itong pag-usapan. Nagpasya kaming magkita sa dating paborito naming coffee shop. Ang lugar na dating puno ng tawanan at mga plano ay tila nagbago na. Parang ibang mundo ito ngayon. Masyadong tahimik, masyadong malamlam. Kumakabog ang dibdib ko habang papalapit ako sa mesa kung saan siya nakaupo. Hindi ko alam kung paano sisimulan ang lahat, ngunit sa kabila ng takot, naroon ang pag-asang maibabalik namin ang pagkakaibigan. May, salamat sa pagpunta, bungad ni Lila. Kita ko sa mga mata niya ang kaba at sinseridad. Hindi ko alam kung paano ako tutugon. Parang ang dami kong gustong sabihin pero parang wala akong boses. Nagngitian lang kami, isang ngiti na puno ng pangungulila at pag-asa. Magsasalita na sana ako nang bigla niyang iniabot ang isang maliit na kahon sa akin. Bago mo ako kausapin, gusto kong ibigay ito sa'yo, sabi niya. Nag-aalangan akong kinuha ang kahon. Iniisip ko kung ano ang laman nito, bakit kailangan niya akong bigyan ng isang bagay bago kami mag-usap. Binuksan ko ang kahon at tumambad sa akin ang isang maliit na pendant na hugis pusong may nakaukit na pangalan namin. Bumalik sa alaala ko ang araw na binili namin ito sa isang maliit na tindahan. Simbolo ito ng aming pagkakaibigan, ng aming mga pangako. Alam ko, May, na marami tayong nasayang na oras dahil sa alitan natin. Pero sana maintindihan mo na hindi ko sinasadya, na hindi ko ginusto na masaktan ka. Sabi niya, halos bumagsak ang boses. Nakita ko ang pagluha sa kanyang mga mata at naramdaman ko ang sakit na pilit niyang kinakaya. Lila, matagal ko ring inisip na hindi ko na kailangan ang pendant na ito.
pero sa totoo lang, hindi ko ito naitapon. Itinatago ko ito, umaasang isang araw babalik ka, na aayusin natin ito. Sagot ko, habol ang hininga. Sa simpleng pag-uusap, parang bumalik ang lahat ng masasayang alaala at ang sakit ay unti-unting napapalitan ng pag-asang muling maibabalik ang dati. Sa pag-uusap namin ang daming nasabi, ang daming nasagot. Napagtanto namin na ang alitan namin ay dulot lamang ng hindi pagkakaintindihan. Sa bawat salita, unti-unting bumalik ang dating saya, ang dating pagkakaibigan. Ngunit sa kabila ng lahat ng pag-uusap, isang tanong ang bumabagabag sa akin. Bakit ngayon lang? May isang bagay akong gustong sabihin sa'yo, sabi ni Lila, bigla siyang naging seryoso. Tumigil ako sa pag-inom ng kape, nag-aabang sa susunod niyang sasabihin. May dahilan kung bakit ako bumalik, bakit ko gustong ayusin ang lahat, patuloy niya. Kita ko ang pag-aalala sa kanyang mga mata, ang takot na baka hindi ko maintindihan. Kailangan kong umalis, pupunta ako sa ibang bansa para sa isang pagkakataon na matagal ko nang inaasam. Nagulat ako sa kanyang sinabi. Sa kabila ng saya na muli kaming nagtagpo, naroon ang pangambang baka ito na ang huli. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin ang balita, kung paano ko siya hahayaang umalis nang hindi ko siya kasama. Lila, bakit ngayon lang? Tanong ko, halos hindi makapaniwala sa narinig. Bakit sa oras na nagkakaayos tayo, saka mo sasabihin na aalis ka? Ngumiti siya ng malungkot, isang ngiti na puno ng pangungulila at pag-asa. Gusto ko sanang makasama ka sa bagong simula ko, pero alam kong hindi pa ito ang tamang panahon para sa ating dalawa. Sagot niya. Sa aming muling pagkikita, sa aming muling pag-uusap, naramdaman ko ang pag-asa at sakit. Sa kabila ng lahat, alam kong hindi pa ito ang wakas ng aming kwento. Ngunit sa ngayon, isang cliffhanger ang iniwan ni Lila, isang pangako na babalik siya, na sa tamang panahon, maibabalik namin ang lahat ng nawala. Hindi ko akalaing ganito magiging kadramatiko ang aming muling pagkikita. Sa mga nakaraang taon, pinilit kong kalimutan ang lahat ng nangyari sa amin ni Miguel. Sa bawat pagkikita ng aming mga mata ay nararamdaman ko ang bigat ng mga alaala, ang mga sakit na dulot ng aming alitan. Ngunit sa kabila ng lahat, narito kami ngayon, nakaupo sa harapan ng paborito naming tindahan ng kape. Tila mga estranghero, ngunit puno ng pag-asa na maibalik ang dating samahan. Mia, simula ni Miguel habang mabagal niyang iniikot ang tasa ng kape sa kanyang mga palad. Salamat sa pagpunta. Alam kong matagal na tayong hindi nag-uusap. Tumango ako, pilit na pinipigilan ang mga emosyon. Oo, matagal na nga. Hindi ko rin alam kung paano tayo umabot sa puntong ito. Ang huling alitan namin ay isang malaking pagsabog ng damdamin, puno ng mga salitang hindi na mababawi. Pareho kaming nasaktan at sa mga buwang lumipas, iniwasan namin ang isa't isa na parang ang bawat kanto ng bayan ay may bakas ng aming pagsasama. Ngunit heto na kami, muling nagtatangkang buuin ang nasirang pagkakaibigan. Alam mo ba, patuloy ni Miguel, na kahit gaano pa katagal, hindi ko kinalimutan ang araw na iyon. Nagulat ako sa sinabi niya, hindi ko akalaing magiging bukas siya sa pagsasalita tungkol sa nakaraan. Anong araw? Yung huling araw na magkasama tayo sa park. Yung araw na nag-away tayo. Sa isang iglap, bumalik sa akin ang alaala. Ang sikat ng araw na sinabayan ng ulan, ang pabugso-bugsong hangin na tila nagbabanta ng masama. Ang mga salitang binitiwan namin sa isa't isa na punong-puno ng galit at hinanakit. Oo, sagot ko, hindi ko rin makakalimutan iyon. Sa kabila ng mga alitan, naaalala ko ang magagandang sandali sa park na iyon, ang mga tawanan, kwentuhan, at ang damang walang ibang makakaintindi kundi kami lamang. Sa aming pag-uusap ngayon, pakiramdam ko ay naroon kami muli,
na parang ang bawat salita ay may kakayahang maghilom ng sugat. Mia, may gusto akong sabihin sa'yo. Nag-aalangan si Miguel, ngunit may determinasyon sa kanyang mga mata. May nangyari pagkatapos ng araw na iyon, isang bagay na hindi ko sinabi sa'yo. Napatigil ako, ang damdamin ko'y tila naglalaro sa pagitan ng kaba at pag-asam. Ano yon? Pagkatapos ng araw na iyon, may nakilala akong tao. Siya ang naging dahilan kung bakit hindi ko agad nasikap na makipag-ayos sa'yo. Biglang bumilis ang pintig ng puso ko. Sa kabila ng kanyang pag-amin, hindi ko maiwasang maramdaman ang kaunting kirot ng selos. Sino siya? Si Miguel ay nag-atubili, ngunit sa wakas ay nagsalita. Siya si Ana, isang bagong kaibigan. Pero Mia, hindi ko siya minahal katulad ng pagmamahal ko sa iyo bilang kaibigan. Ang mga salitang iyon ay tila bumuhos sa akin ng malamig na tubig. Hindi ko alam kung paano ito tatanggapin, ngunit alam ko sa aking puso na ang sinabi ni Miguel ay totoo. Sa kabila ng aming alitan, hindi nagbago ang kanyang damdamin para sa akin bilang kaibigan. At sa kabila ng mga tao ng pag-iwas, narito siya, handang ipaglaban ang aming pagkakaibigan. Miguel, salamat sa pagiging tapat. Alam ko na hindi madali para sa iyo ang sabihin ito. Nagkaroon kami ng mahabang katahimikan. Bawat isa ay nag-iisip kung paano susugpuin ang mga natitirang piraso ng aming nasirang pagkakaibigan. Ngunit sa kabila ng lahat, alam kong may pag-asa pa. May pagkakataon pa kaming bumalik sa kung ano kami noon. Habang nag-uusap kami, napansin ko ang isang pamilyar na mukha na papalapit sa aming mesa. Isang pamilyar na ngiti, isang pamilyar na presensya. Si Ana, ang taong naging bahagi ng kwento ni Miguel na hindi ko alam. Mia, Miguel, bati ni Ana, ang kanyang mga mata ay puno ng kabaitan. Nasabi na ba ni Miguel sa iyo ang tungkol sa amin? Ang tanong na iyon ay nagtapos sa aming pag-uusap sa isang cliffhanger. Ano ang ibig sabihin ni Ana? Ano ang hindi pa sinasabi ni Miguel sa akin? Sa isang iglap, ang aming muling pagkikita ay nagkaroon ng bagong komplikasyon, isang bagong tanong na kailangang sagutin. Sa kabila ng mga hindi inaasahang pangyayari, alam ko na ang muling pagtagpo namin ni Miguel ay isang hakbang patungo sa pagkakaayos. Ngunit sa likod ng magandang simula ay may bagong misteryo. At sa puntong iyon, alam ko na ang aming kwento ay hindi pa tapos. Sa halip, ito'y nagsisimula pa lamang. Nang bumalik ako sa bayang kinalakhan ko, hindi ko maialis sa isip ang mga alaala ng nakaraan. Ang mga tawanan namin ni Mia, ang mga lihim na ibinubulong sa isa't isa, at ang hindi may paliwanag na koneksyon na tila hindi mapuputol kahit pa ng panahon. Ngunit sa likod ng mga alaala, naroon din ang sakit ng alitan, ang mga salitang hindi maibabalik at ang pagkakalayo namin na parang walang hanggan. Isang umaga, nagising ako na tila may kakaibang pakiramdam. Parang may umuudyok sa aking damdamin na pumunta sa paborito naming lugar noon, ang maliit na hardin sa likod ng lumang bahay ni Mia. Noon pa man, iyon ang aming tagpuan tuwing nais naming kumawala sa magulo naming mundo. Pagdating ko sa hardin, tila bumalik ang lahat ng alaala. Naroon pa rin ang mga bulaklak na kami mismo ang nagtanim. Sa bawat sulok, tila naririnig ko ang mga tawanan naming nag-uumapaw sa kasiyahan. Ngunit ang katahimikan ng paligid ay nagpaalala sa akin ng distansya na lumayo sa amin sa paglipas ng mga taon. Sa di kalayuan, nakita ko si Mia. Hindi ko alam kung bakit naroon siya, ngunit isang bahagi ng aking puso ang nagsabing nararamdaman din niya ang pagnanais na muling magtagpo. Lumapit ako sa kanya. Hindi sigurado kung ano ang sasabihin o kung paano sisimulan ang pag-uusap na matagal nang naudlot. Mia, tawag ko sa kanya. Napalingon siya sa akin at ang mga mata niya ay tila naglalaro sa pagitan ng sorpresa at lungkot. Matagal na, dugtong ko, hindi sigurado kung iyon nga ba ang tamang mga salita.
Oo, matagal na, sagot niya, na may bahagyang nangiti sa kanyang mga labi. Hindi ko akalaing babalik ka. Ni hindi ko rin akalaing babalik ako, sagot ko, na may halong katotohanan at pag-aalinlangan. Pero narito na ako. Tahimik kami pareho, nagmumuni-muni kung paano nga ba namin haharapin ang nakaraan. Sa likod ng bawat salita, naroon ang damdamin ng pag-asa na maibalik ang nawalang pagkakaibigan, ngunit naroon din ang takot na baka hindi ito mangyari. Alam mo, madalas kitang naaalala, biglang sabi ni Mia na tila may kakaibang timbre sa kanyang boses. Sa bawat bulaklak na namumukadkad, sa bawat araw na lumilipas. Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko. Sa isang bahagi ng puso ko, nais kong sabihin na ganoon din ang nararamdaman ko. Ang pag-asam na sana ay maibalik ang nawalang pagkakaibigan. Mia, patawad sa lahat ng nangyari, sabi ko, pilit na hinahanap ang tamang mga salita. Kung maaari lang sana nating ibalik ang dati. Ngunit bago pa man siya makasagot, narinig namin ang isang malakas na sigaw mula sa loob ng bahay. Agad na tumayo si Mia. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Sandali lang, may nangyayari sa loob. Paalam niya sa akin habang nagmamadali siyang pumasok sa bahay. Iniwan akong nag-iisa sa hardin. Nag-aalala ako sa kung ano ang nangyayari. Ngunit isang bahagi ng aking puso ang nagsasabing kailangan kong hintayin siya. Hindi ko alam kung bakit, ngunit nararamdaman ko na ang mga sandaling ito ay may dalang malaking pagbabago. Ilang minuto ang lumipas at wala pa ring balita mula sa loob. Ang katahimikan ng paligid ay tila naglalabas ng iba't ibang senaryo sa isip ko. Ano kaya ang nangyayari? May kinalaman kaya ito sa amin ni Mia? Habang naghihintay, napansin ko ang isang papel na lumilipad mula sa bintana ng bahay. Agad ko itong pinulot at binasa. Ang nakasulat ay tila isang liham na naglalaman ng mga saloobin ni Mia. Mga saloobin na hindi niya kailanman sinabi sa akin. Minahal kita, kahit pa sa likod ng mga alitan. Sa bawat araw na lumipas, ikaw at ikaw pa rin ang laman ng puso ko. Napalunok ako, hindi makapaniwala sa aking nabasa. Sa likod ng aming pagkakaibigan, naroon pala ang damdamin na higit pa sa aking inaasahan. Ngunit ang pinakamalaking tanong ay, ano ang mangyayari sa amin ngayon? Bago pa man ako makapag-isip ng malinaw, bumalik si Mia sa hardin. Ang kanyang mukha ay puno ng emosyon, halo ng lungkot, ligaya at pag-asa. May kailangan akong sabihin sa iyo, aniya, na may halong kaba sa kanyang boses. Ngunit bago pa man niya maituloy, narinig namin ang tunog ng sirena mula sa malayo, na tila nagmamarka ng isang bagong simula o pagtatapos. Sa sandaling iyon, alam kong may malaking pagbabago na mangyayari. Ngunit ang tanong, handa ba kaming harapin ito? Sa di inaasahang pagkakataon, ang araw na ito ay nagbigay sa akin ng panibagong pag-asa. Matagal na rin simula noong huli kaming nagkita ni Lila. Ang mga alaala ng aming alitan ay nagmistulang anino na patuloy na sumusunod sa aking bawat hakbang. Ngunit sa kabila ng sakit at lumbay, ang pag-asang muling makatagpo ang kaibigan kong si Lila ay nagbigay lakas sa akin upang harapin ang araw na ito. Nagsimula ang lahat sa isang tawag na hindi ko inaasahan. Isang mensahe mula sa kanya, isang simpleng "Kamusta ka na?" na tila bumago sa takbo ng aking mundo. Sa mga sandaling iyon, bumalik sa akin ang mga alaala ng aming kabataan. Ang mga tawanan, ang mga pangarap na aming binuo, at ang mga pangarap na nawasak dahil sa isang hindi pagkakaintindihan. Naalala ko pa ang huling beses na kami ay nag-usap. Ang mga salitang binitiwan namin sa isa't isa ay tila mga punyal na tumagos sa aming mga puso. Hindi ko naisip na ang mga salitang iyon ay magiging dahilan ng aming pagkakalayo. Ngunit ang tawag na iyon ay tila panibagong simula, isang pagkakataon upang muling buuin ang nasirang pagkakaibigan.
Sumang-ayon kami na magkita sa aming paboritong lugar, ang maliit na kafe sa gilid ng kalsada. Ito ang lugar kung saan kami madalas magpalipas ng oras, nagbubuo ng mga pangarap habang humihigop ng mainit na kape. Sa pagpasok ko sa kafe, agad kong naramdaman ang nostalgia. Ang amoy ng kape, ang tunog ng mga tao, lahat ito ay nagbalik sa akin sa nakaraan. Sa isang sulok, naroon si Lila, nakaupo at tila puno ng kaba. Naglakad ako patungo sa kanya, bawat hakbang ay puno ng pag-asa at takot. Hindi ko alam kung paano sisimulan ang pag-uusap, ngunit alam ko na kailangan kong subukan. Hi Lila, pagbati ko sa kanya, pilit nang ngumingiti sa kabila ng tensyon na nararamdaman ko. Hi Sam, sagot niya. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Nagsimula kaming mag-usap, ang mga unang sandali ay puno ng pagkamahiyain. Ngunit habang tumatagal, unti-unting bumabalik ang dati naming samahan. E nalala namin ang mga masasayang alaala, mga kalokohan noong kabataan at ang mga pangarap na aming binalak na abutin. Habang nag-uusap, naramdaman ko na unti-unti nang bumabalik ang dati naming pagkakaibigan. Ngunit hindi kami pwedeng magpatuloy nang hindi pinag-uusapan ang alitan. Alam kong ito ang pinakamahirap na bahagi, ngunit alam ko ring ito ang susi upang tuluyan kaming makapagpatuloy. Lila, tungkol sa nangyari dati. Simula ko, pilit na hinahanap ang tamang mga salita. Sam, pasensya na sa mga nangyari. Ang damdamin ko noon ay puno ng galit, ngunit hindi ko naisip na masisira nito ang lahat. Sagot ni Lila, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Nagpatuloy kami sa pag-uusap, binuksan ang mga sugat na matagal nang nakabaon. Hindi madali, ngunit sa bawat salita, naramdaman ko ang paggaan ng aking pakiramdam. Unti-unti naming nabuo ang mga piraso ng aming pagkakaibigan. Bawat piraso ay puno ng pag-unawa at pagpapatawad. Habang kami ay nag-uusap, may isang bahagi ng aking isip ang muling bumalik sa nakaraan. Ang mga alaala ng isang lihim na hindi ko pa naibabahagi kay Lila. Isang lihim na matagal ko nang iniingatan, isang katotohanan na maaaring magbago sa lahat. Sa pagtatapos ng aming pag-uusap, naramdaman ko ang pag-asa na maaaring muling bumalik sa dati ang lahat. Ngunit alam kong hindi pa ito ang dulo. May isang bagay na kailangan kong sabihin kay Lila. Isang bagay na matagal ko nang iniingatan. Lila, may isang bagay akong gustong sabihin sa iyo. Simula ko, ang kaba ay muling bumabalot sa aking puso. Nagtama ang aming mga mata at sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang bigat ng aking lihim. Alam kong ito ang magiging susi upang tuluyan kaming makapagpatuloy, ngunit hindi ko alam kung paano niya ito tatanggapin. Ngunit bago ko pa man masabi ang aking nais, biglang nagring ang kanyang telepono. Ang tunog nito ay tila bumalot sa buong kafe at sa sandaling iyon, naramdaman ko ang pag-aalinlangan. Sandali lang, Sam, sabi ni Lila habang sinasagot ang tawag. Habang siya ay nakikipag-usap sa telepono, naramdaman ko ang kaba sa aking dibdib. Ang lihim na ito ay patuloy na bumabalot sa aking isipan. At sa mga sandaling iyon, nagdesisyon akong huwag nang ituloy. Ngunit bago pa man matapos ang tawag, narinig kong sinabi ni Lila, kailangan kong umalis. May nangyari na kailangan kong asikasuhin. Nagpaalam siya at umalis nang mabilis, iniwan akong nag-iisa sa kafe. Ang lihim ko ay muling bumalik sa aking isipan at sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang takot na hindi ko na maibabahagi pa ito kay Lila. Habang nakaupo mag-isa, iniisip ko kung ano ang susunod na mangyayari. Ang pag-asa ay naroon pa rin, ngunit ang takot na maaaring magbago ang lahat ay mas matindi. Alam kong kailangan kong tiyakin na maibabahagi ko ang aking lihim sa kanya, ngunit hindi ko alam kung kailan muling darating ang pagkakataon. Sa aking paglabas sa kafe, isa lang ang pumasok sa aking isipan. Ano ang nangyari? At paano ko maibabahagi ang aking lihim kay Lila bago pa man ito maging huli?
Ang pag-uwi ko sa bayan ay isang bagay na hindi ko inaasahan, lalo na ang muling pagkikita namin ni Lila. Mula sa bintana ng bus, kitang-kita ko ang patag na tanawin ng mga palayan, ang mga punong kawayan na umaalon-alon sa hangin, at ang mga bundok na tila nagkukubli sa likod ng mga ulap. Ang bawat tanawin ay may kalakip na alaala ng kabataan ko, mga alaala na pilit kong nilimot kasabay ng paglimot ko kay Lila. Sa kabila ng galit na naramdaman ko sa kanya, hindi ko maitanggi sa aking sarili na nangungulila ako sa mga araw na magkasama kami. Siya ang una kong kaibigan, ang taong palaging nandiyan sa kabila ng lahat ng hirap at saya na pinagdaanan ko sa buhay. Pero ang mga bagay ay nagbago at ang aming pagkakaibigan ay nasira dahil sa isang malalim na alitan na hindi ko na rin matandaan kung paano nagsimula. Sa aking pagbalik, nakatanggap ako ng imbitasyon mula sa kanyang ina. Magkita naman kayo ni Lila, sabi niya sa telepono. Ang boses may halo ng pag-aalala at pananabik. Matagal na kayong hindi nagkakausap. Baka ito na ang tamang panahon. Hindi ko alam kung paano ako nagdesisyon. Pero narito na ako sa harap ng kanilang bahay at sa pakiramdam ko parang bumalik ako sa nakaraan. Ang bahay ay hindi nagbago maliban sa bagong pintura at ilang bagong tanim sa paligid. Nakita ko si Lila na nakatayo sa pintuan. Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng mga tanong na hindi ko alam kung paano sasagutin. Hindi ko alam kung darating ka, sabi niya, may halong kaba sa kanyang tinig. Pero salamat at nandito ka. Hindi ko alam kung paano magsisimula. Matagal na, sabi ko, habang naglalakad papasok sa kanilang sila. Hindi ko na alam kung paano natin ito aayusin. Simulan natin sa simula, sagot ni Lila habang inaabot ang isang lumang album ng mga larawan. Tingnan natin kung paano tayo naging magkaibigan. Habang binubuklat namin ang album, bumalik ang mga alaala ng aming kabataan. Ang mga larawang kuha sa tabing dagat, sa mga picnic at sa mga simpleng araw ng paglalaro sa bakuran. Sa bawat larawan ay may kalakip na kwento, mga kwentong puno ng saya, ng mga pangarap at ng mga pangakong ginawa namin sa isa't isa. Naalala mo ba ito? Tanong ni Lila habang itinuturo ang isang larawan kung saan kami ay nakangiti habang hawak ang isang maliit na piraso ng papel. Ito yung araw na nangako tayong hindi mag-aaway kahit ano pa ang mangyari. Tumango ako, nararamdaman ang bigat ng pangako na nabali. Pero nangyari ang hindi natin inaasahan. Sagot ko habang pinipilit na huwag umiyak. Hindi ko alam kung paano tayo nagkalayo. Iba na tayo ngayon, sabi ni Lila habang naglalagay ng isang tasa ng tsaa sa harap ko. Pero hindi ibig sabihin na hindi na natin pwedeng ayusin ang nasira. Sa mga oras na iyon, naramdaman ko ang init ng kanyang presensya. Isang bagay na matagal ko nang hindi naramdaman, isang bagay na nawala sa aming alitan. Nagsimula kami sa mga simpleng kwento, sa mga bagay na walang kinalaman sa aming nakaraan. Unti-unti naming binuksan ang mga sugat ng nakaraan, mga sugat na pilit naming sinara ng mga taon ng hindi pagkakaintindihan. Habang ang araw ay unti-unting lumulubog, nararamdaman ko ang pag-asa na unti-unting bumabalik. Marahil ay ito na ang pagkakataon para sa amin na muling magsimula upang ayusin ang mga mali at ipagpatuloy ang pagkakaibigan na nasira. Ngunit sa kabila ng pag-asa, alam kong may isang bagay na hindi ko pa rin matanggap. Bago ako umalis, kailangan kong malaman ang isang bagay. Sabi ko, habang tinitingnan siya sa mata. Bakit mo ginawa ang bagay na iyon? Natahimik si Lila, ang kanyang mga mata ay puno ng emosyon na pilit niyang itinatago. Akala ko mas makakabuti, sagot niya halos pabulong, pero mali pala ako. Bakit? Tanong ko puno ng pag-aalala. Ano ang dahilan? Dito nagsimula ang kanyang kwento, isang kwento na naglalaman ng isang lihim na hindi ko inaasahan. Sa likod ng aming alitan ay isang mas malalim na dahilan,
isang dahilan na pilit niyang itinago upang maprotektahan ang aming pagkakaibigan. Ang kanyang mga salita ay nagbigay liwanag sa mga katanungan na matagal ko nang pinipilit na sagutin. Ang pag-aalala ko ay napalitan ng pag-unawa, pero kasabay nito ay ang isang twist na hindi ko inaasahan. Ang dahilan ng aming alitan ay hindi lamang isang pagkakamali, kundi isang bagay na mas malalim at mas masakit. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin ang katotohanan, pero alam kong kailangan kong magdesisyon. Sa dulo ng araw, habang kami ay tahimik na nakaupo sa ilalim ng mga bituin, naramdaman ko ang bigat ng desisyon na kailangan kong gawin. Ito na ba ang pagtatapos ng aming pagkakaibigan o ito na ang simula ng isang bagong kabanata? Ito ang tanong na kailangan kong sagutin at sa sandaling iyon, wala akong kasagutan. Ang araw ay tila isa sa mga karaniwang araw lamang, ngunit may kung anong kaba ang bumabalot sa aking dibdib habang papalapit ako sa paborito naming park ni Ella. Matagal na rin simula nang huli kaming mag-usap. Isang alitan na hindi ko na matandaan kung paano nagsimula, ngunit ang sakit ay sariwa pa rin sa alaala ko. Sa tuwing naiisip ko ang mga masayang araw namin, hindi ko maiwasang makaramdam ng panghihinayang. Ngunit ngayon, heto ako, umaasang ang muling pagkikita ay magdadala ng bagong simula. Habang naglalakad ako papunta sa parke, binabalik-balikan ko sa isip ang mga salitang sasabihin ko sa kanya. Ano nga ba ang tamang simula? Kamusta na? Mukhang napaka-impersonal. Sorry, napakaikli. Ngunit wala na akong oras upang suriin pa ang mga posibleng linya dahil narito na ako, sa paborito naming bangko. At naroon siya, nakaupo na sa dulo nito, tila abala sa pagbabasa ng isang libro. Huminto ako sa paghinga ng ilang segundo habang pinagmamasdan siya. Hindi ko maiwasang mapansin kung paano nag-iba ang kanyang itsura. May kakaibang lungkot sa kanyang mga mata na dati puno ng sigla at tuwa. Lumalim ang kanyang pisngi marahil dala ng mga pinagdaanan sa mga taong hindi ko siya nakasama. Ella, tawag ko, pilit pinipigilan ng nginig sa aking boses. Dahan-dahang inangat niya ang kanyang ulo at sa pagtingin ng aming mga mata ay para bang bumalik sa akin ang lahat ng alaala. Ang mga tawanan, ang mga kwentuhan at ang hindi inaasahang pagtatapos. Ngumiti siya, ngunit bakas sa kanyang mga mata ang pag-aalinlangan. Akala ko hindi ka darating, sabi niya sa simpleng tono. Akala ko rin, sagot ko, pero heto ako, gusto kong itama ang lahat. Tumango siya at ibinaba ang librong hawak. Mahirap magpatawad, alam mo yan? Oo, alam ko, at hindi ko inaasahang magiging madali ito para sa'yo. Pero handa akong maghintay, Ella. Handa akong bumawi sa mga pagkukulang ko. Napatingin siya sa akin, at sa mga mata niya ay may bakas ng pag-asa. Marami akong gustong itanong, pero hindi ko alam kung saan magsisimula. Hindi ko rin alam kung paano ko sasagutin ang lahat ng yan. Sabi ko, pilit na nagbibiro para maibsan ang tensyon. Pero nandito ako para subukang sagutin ang mga tanong mo kahit paunti-unti. Sandaling katahimikan ang bumalot sa amin at narinig ko ang mga huni ng ibon na tila nagsisilbing backdrop sa aming muling pagkikita. Sa aming pag-uusap, unti-unti naming binalikan ang mga nangyari, ang mga hindi pagkakaintindihan na humantong sa aming alitan. Habang nagkukwento siya, naramdaman ko ang bigat ng kanyang hinanakit at hindi ko maiwasang sisihin ang sarili ko sa mga pagkukulang ko bilang kaibigan. Alam mo, minsan iniisip ko, bakit pa tayo nagkaganito? Tanong niya na para bang hindi niya inaasahang masagot ko. Siguro dahil pareho tayong nasaktan at hindi natin alam kung paano ayusin yon, sabi ko. Pero ayoko nang magpatuloy na ganito, Ella. Gusto kong bumalik yung dati. Ang hirap, hindi ba? Parang kailan lang, bata tayo, wala tayong iniintinding problema. Ngayon, ang dami nang nagbago. Ngumiti siya, ngunit may luha sa kanyang mga mata. Pero nandito pa rin tayo.
sabi ko, pilit na pinapakita ang tapang kahit sa loob-loob ko ay nag-aalanganin din. At hindi pa huli ang lahat para itama yung mali. Tumingin siya sa akin at sa wakas nakita ko ang piraso ng dating Ella, ang kaibigang hinangaan ko at naging bahagi ng buhay ko. At sa mga sandaling iyon, naramdaman ko na may pag-asa pa. Ngunit bago pa man namin maituloy ang aming pag-uusap, biglang may lumapit na isang lalaki. Nakangiti ito at tila pamilyar kay Ella. Ella, tapos na ang meeting namin? Tara na? Tanong nito. Nagulat ako. Hindi ko inaasahang may ibang tao sa eksena. Sino siya? At bakit tila may espesyal na koneksyon sila ni Ella? Ah, oo, sandali lang, sagot ni Ella, sabay lingon sa akin. Jason, si Mark, kaibigan ko nung bata pa kami. Mark, si Jason, boyfriend ko. Parang bumagsak ang mundo ko sa aking narinig. Boyfriend? Hindi ko alam kung paano ko itatago ang gulat sa aking muka. Ngunit sa kabila ng lahat, pilit kong pinanatili ang nangiti. Nice to meet you, Jason, sabi ko. Pilit na kinakalma ang sarili. Habang nagpapakilala kami, hindi ko maiwasang magtanong sa sarili ko. Ito na ba ang wakas ng aming pagkakaibigan? O ito ang simula ng mas masalimuot na yugto ng aming buhay? Sa kabila ng lahat, hindi ko alam kung paano ko haharapin ang bagong balakid na ito sa aming muling pagkikita. Hindi ko inaasahan na ang muling pagkikita namin ni Rina ay magiging ganito kasalimuot. Matapos ang ilang taon ng katahimikan, nagising ang lahat ng damdamin sa isang iglap. Parang kailan lang ay magkaibigan kami na walang iniintinding problema kundi ang mga takdang aralin at kung saan kami kakain ng merienda pagkatapos ng klase. Ngunit nang lumipas ang mga taon, sa pagitan ng mga hindi pagkakaintindihan at mga alitang tila walang katapusan, unti-unti kaming nagkahiwalay ng landas. At ngayon, narito kami, nag-uusap muli sa ilalim ng malamlam na ilaw ng kapehan na minsang naging tahimik naming saksi. Ikaw ba'y nagbago na, Mia? Tanong ni Rina habang nakatitig sa akin. Ang mga mata niya ay tila naglalaman ng mga tanong na hindi ko maabot. Hindi ko alam, sagot ko nang walang pag-aalinlangan. Siguro, siguro hindi. Paano ko ba malalaman? Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya. Naisip ko lang kung may pag-asa pa ba talaga na maibalik natin ang dati. Hindi ko alam kung paano tayo nakarating dito, sa puntong halos hindi na kita makilala. Napatingin ako sa aking tasa ng kape, nag-iisip kung paano ko sasagutin ang tanong na iyon. Totoo, hindi ko rin alam kung paano kami napunta sa ganitong kalagayan. Ang pagkakaibigan namin ay tila isang bangkang papel na iniwan sa gitna ng unos, unti-unting nilulunod ng mga alon ng hindi pagkakaintindihan at galit. Rina, simula ko, hindi ko rin sigurado. Pero alam mo, kahit anong mangyari, mahalaga ka pa rin sa akin. Hindi ko lang alam kung paano natin aayusin ang lahat ng ito. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, kahit papaano'y nagbigay liwanag sa aming pag-uusap. Mahalaga ka rin sa akin, Mia. Siguro, kailangan lang natin ng oras. Oras para maghilom, para bumangon mula sa mga nangyari. Napatango ako, umaasang tama siya. Umaasang may pag-asa pa nga para sa aming dalawa. Ngunit sa kabila ng aming usapan, may isang tanong na patuloy na bumabagabag sa aking isipan. Ano nga ba ang nag-udyok sa kaniya na makipagkita muli sa akin pagkatapos ng lahat ng ito? Habang nag-uusap kami, unti-unti kong napansin ang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Ang kanyang mga mata ay tila lumalalim at ang kanyang mukha ay nagiging seryoso. Alam kong may sasabihin siyang mahalaga, kaya naghihintay ako. Mia, sabi niya, halos pabulong, may kailangan akong aminin sa'yo. Nagulat ako sa kanyang tono. Ano iyon, Rina? Ang dahilan kung bakit ako nakipagkita sa'yo. Huminto siya, tila nag-aalangan sa sasabihin.
Noong mga panahong di tayo nagkakausap, may isang bagay akong ginawa na hindi ko nasabi sa'yo. Naramdaman ko ang kaba sa kanyang boses at ang aking puso ay nagsimulang bumilis ang tibok. Ano kaya ang ginawa niya na hindi niya nasabi sa akin? Bago tayo nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan, patuloy niya, may lihim akong itinago. Sa tingin ko, ito ang nag-udyok ng lahat ng nangyari. Kailangan mo itong malaman dahil hindi ko kayang itago pa ito. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga salita at ang kaba ay tila isang alon ng malamig na tubig na dumadaloy sa aking katawan. Rina, ano iyon? Sabihin mo na. Ngunit bago pa siya makapagsalita, isang malakas na tunog ang umalingawngaw mula sa labas ng kapehan. Napalingon kaming dalawa sa direksyon ng ingay at nakita ang isang grupo ng mga tao na nagkakagulo sa kalsada. Ang aming pag-uusap ay naputol ng bigla at ang tensyon ay tila isang manipis na sinulid na nagpuputol sa ere. Mia, pasensya na. Kailangan nating ipagpatuloy ito sa susunod. Pahayag ni Rina na nagmamadali habang mabilis na nag-aayos ng kanyang gamit. Sandali lang, Rina. Ano ang gusto mong sabihin? Pilit kong tanong habang siya ay nagmamadaling tumayo. Ngunit sa halip na sagutin ako, siya ay tumingin sa akin ng mariin. Mahalaga ito, Mia. Sa susunod na pagkikita natin, mag-ingat ka. Bago ko pa siya mapigilan, lumabas na siya ng kapehan. Iniwan akong naguguluhan at puno ng tanong. Ano ang lihim na iyon? At bakit kailangan ko mag-ingat? Habang nakaupo ako roon, hinahabol ang aking mga hininga. Alam kong ang muli naming pagkikita ay magdadala ng mga kasagutan na maaaring magbago sa aming buhay, magpakailanman. Ngunit sa ngayon, wala akong magawa kundi maghintay at umasa na sa susunod naming pagtatagpo ay mabubuksan na ang mga lihim na nagkukubli sa aming nakaraan.